Hey guys, what's up? My name is Sean Maynard. Today, tara pag-usapan niya natin itong ilusyon ni Senator Risa Hontiveros. Di ba? Kitang-kita rito, no? Talagang mga sinasabi dito ni Madam, parang nakakalimutan niyang masyadong matindi ang magiging kalaban niya pagdating ng 2028. Okay guys, katatapos lang po ng ating 2025 midterm election pero may paarangkada na itong si Risa Hontiveros. Feeling ko gusto niya, alam mo sabi nga nila yung mga inchik daw. Ano yan, maaagap daw yan, manligaw. Maaga pa lang na sa bahay na nililigawan, hindi kaya daw ng mga Pilipino. Pag nanligaw daw ang mga Pilipino, sa gabi, sa hapon o sa gabi, 'di ba? At sa kalsada. Anyway, so dito may naging pahayag si Madam Risa Hontiveros. At ang sabi niya rito, I think yung ganyang tanong, no? I think somebody asked her about her political plans by 2028. As you know, nanalo po siya noong 2022. So by 2028, tapos na rin ang kanyang termino. Pero baka nakakalimutan din ninyo na si Risa Hontiveros, okay, take note of this, si Risa Hontiveros ay 2 beses natalo before nanalo ulit. So, sabi nga rito ng PubMat ni Global Daily Mirror, no? Sabi niya, I think yung ganyan tanong and yung natural na competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Okay? Pero ang priority ko ngayon ay pag-isahin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. So parang palalabasin niya, gagayahin niya yung ginawa ni Bongbong Marcos na makikipag-alyansa siya. Magko-consolidate kami kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na laban at mananalo. Ganyan siya ka-believe, no? So sabi niya rito, here's my answer when asked by Senate media. Risa for President in 28, sabi ni Global Daily Mirror. Risa for President in 2028, question mark. Will Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros run for President in 2028? Well, marami ng ugong-ugong tungkol dyan. Speculation pa lang naman na it's either Risa and VP Leni or VP Leni again and Risa. Okay? President, Vice President yung sinasabi natin. Here is her answer when asked by Senate media during the kapihan sa Sabado sa Senado on Wednesday, May 21, 2025. Hontiveros' potential presidential run may not be far-fetched. So alam niyo naman pag sinabing far-fetched is parang sinasabi niyang hindi imposible. Following the resurgence of the pink wave that led the impressive victories of known pink-aligned candidates in the 2025 midterm election. So most probably she's talking about Bam Aquino and Kiko Pangilinan. But the question is, bakit hindi nakatanggap? You know naman Laila de Lima is an LP, pink-aligned nominee. But gano'n lang ba kalaki nakuhang boto ni Laila de Lima sa party list? It didn't even reach 500,000. Diba? Or at least 1 million. Ngayon, kung talagang malakas ang pink, bakit hindi nila napaabot ng ganong kataas ang boto kay Laila de Lima? Even if it's a party list. Diba? Oh. Marami nga nagsasabi na ang pagkapanalo ni Bam Aquino at saka nito ni Kiko Pangilinan, merong backing nila Bongbong Marcos. That is again just a speculation, Yun yung mga naririnig nating usapan sa loob.
Pero syempre wala naman tayong anything to show, di ba? But then again, what I'm trying to tell you is that kung sila Bam Aquino lang at sila Kiko Pangilinan ng tatakbo without any help coming from other people, do you really think mananalo siya? Do you really think mananalo sila? O drama lang ni Ate Shawi yung bakit ayaw niyong iboto si Kiko? Making them sound desperate and then eventually they believe that Kiko Pangilinan will win. Alam mo, sa totoo lang, observing, no? Gaya nga rin sinabi ko, paulit-ulit na nga akong nagsasabi. Alam niyo, nung panahon ng 2022 election, everything went very smooth. Walang any controversy na nire-raise gaya ng sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Wala akong, base sa na-experience ko sa presintong minomonitor ko, ha? Wala po kaming naranasang overvote at saka undervote. Pero dito sinasabi napakalaking numbers ng overvote at undervote. I don't have the exact figures, no? Pero napakalaki. Ilang milyon 'yun? 'Di ba? I think if I'm not mistaken, you can correct me on that one, ano? On the top of my head, if I can recall it, nasa 18 million yata ang overvote at saka undervote eh. Paano yung 18 million na yun napunta sa PDP laban? Di pumasok sila Attorney Jimmy Bondoc, Dr. Richard Mata, si Attorney Lambino, si Attorney JV Hinlo, 'di ba? Malamang nakapasok pa yung mga yan kung yung 18 million na yun hindi naging undervote at saka overvote. Bakit ko 'to sinasabi sa inyo? Simple lang. Doon mo masusukat yung lakas ng pink ng panahon ng 2025 midterm election. 'Di ba? Kung yung mga nasayang na boto na yon pumasok sa PDP laban, walang pink dominance. 'Di ba? Naalala ko sa isang post ni Coco Locoy, no? Parang yung pinaka-gist ng kanyang post dahil nanalo nga si Bam at saka si Kiko, magmamalaki na naman daw ang mga pinklawan. Totoo nga naman, nakikita na natin dito sa sinasabi ni Hontiveros. Sabi pa nga niya rito, if the lawmaker guns for the top post, she may possibly face rumored presidential vice President Sara Duterte, Raffy Tulfo. Vico Sota, I really don't think so na tatakbo siya for 2028 ng presidency. Medyo malayo pa siya. Medyo hindi pa siya para doon. Pwede ako maniwalang Congress. Pero sa ngayon, sa mga napapanood nating interview ni Vico Soto, sabi niya, he's training people to replace him after niyang umalis sa Pasig because this is his final term, di ba? Raffy Tulfo, parang awa niyo na. Totally na yan. Basura na yan. Wala nang pupuntahan niya si Raffy Tulfo. Ngayon, kung malakas ang loob ni Risa Hontiveros tumakbo for 2025 election, tingnan natin kung ano yung naging result ng kanyang boto nung 2022. Risa Hontiveros only got 15,273,594. Ngayon, ikukumpara natin yan kay kumpara ko na lang kay Bongo Ilan na nakuha ni Bongo ngayon, ni Senator Bongo? 27 million. Na-surpass niya yung number of votes. 'Di ba? Na-surpass niya yung number of votes ng pinakamaraming botong senador na si Robin Padilla. Doon pa lang tayo sama pa natin si VP Sara.
VP Sara got what? 32 million votes. Tapos magkakaroon ka ng lakas ng loob na na tumakbo. Eh, sabi nga ni VP Sara, nagmakaawa ka pa sa kanila sa Davao para i-campaign sila Tapos after mo manalo, wala kang ginawa kundi ba natin si PRRD. After having said that, 'di ba? Wala ka na. Kangkungan ka na rin. 'Di ba? Kangkungan ka na rin, balik ka kangkungan. Balik ka dun sa era ng pagiging talunan mo. Balik ka dun sa age na may hirapan ka na naman makabalik sa pwesto. Kasi imbis na magtrabaho ka, ang inuuna mo, pamumuliti ka. Marami ng nanalong mga politiko dahil tinulungan ng mga Duterte. Hindi naman sila naniningil. Kaya lang dumarating sila sa punto na pinaalala sa inyo na tinulungan kayo at yung binabalik nyo kawalang hiyaan. Gaya ng ginawa mo. Hindi ko to kwento Nasa Senate hearing yan. Yan ang sinabi ni VP Sara. Tapos may lakas ka pa ng loob na magplanong patakbo ka ng 2028 presidential election. Baka nga kahit senador, mahirapan ka na rin makabalik sa mga pinagagawa mo. Diba? Anyway guys, kung kayo tatanungin natin, naniniwala ba kayo may chance na manalo ito si Hontiveros kung ang makakatapat niya ay walang iba kundi si VP Sara? Kaya nga pilit nilang binabagsak si VP Sara Dahil alam nilang mahihirapan silang matalo ang isang Sara Duterte by 2028. Anyway guys, again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong mga opinion tungkol dito sa topic natin today.